Good day mga ka-sports natin dyan! VVL Invitational Conference 2025 update nga tayo sa Creamline Cool Smashers. CCS mukha raw malabo na makapasok sa finals sapagkat malakas pa raw ang kanilang makakalaban. Grabe talaga ang ibang mga netizen. Sobra naman mag-judge pagdating sa CCS. Talagang gusto nilang hilahin pababa. Sa totoo lang may pag-asa pa para sa finals ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Kinakailangan talaga na talunin ng Creamline ang PLDT at ang nasabi nating Kobe Shinhwa University. Mukhang kakayanin naman to ng kupunan ni Alyssa Valdez. Pero syempre, kinakailangan na dapat less error nga sila. Ma-error kasi ang mga Creamline players kung hindi lang sila ma-error 100% na talagang kayang-kaya nila patiklupin ng mabilisan ang kanilang makakaharap. Kahit sabihin natin na kulang-kulang nga ang mga players ng Creamline, wala nga si Tots Carlos, wala si Bernadette Pons at wala si BDL. At si Gia Amazing ay hindi pa nakakabalik. Alamin natin ang top scorer ng Creamline players. Talagang magaling sila. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Madalas man ulanin ng mga bashers ang Creamline Cool Smashers, pero sa kabila nito, hindi natin makakaila na 18 conference kung saan ay hindi nga nalaglag ang Creamline at madalas sila nga ay nagkakaroon ng podium finish at hindi natin makakaila na talagang napakaraming magagaling na players dito. Unahin na nga natin dito ang ating top scorer, best spiker na si Michelle Gumabaw, kung saan sa Signal HD Spikers nang nakaharap nila sa unang salpukan, 22 big points ang kanyang pinakawala na puntos. At nang nakalaban nila ang Cherry Tigo, off pa niyan si Michelle Gumabaw pero nakakuha pa siya ng 21 puntos. Imagine na, off dyan si Michelle Gumabaw sa time na yan, pero 21 big points pa ang kanyang pinakawalan. Ang total niya ay 43 big points. Number 1 nga siya bilang best scorer at best spiker. Number 2, Gemma Galanza. Nang nakaharap nila ang Signal, naka 18 puntos nga itong si Maring Gemma. At ng Cherry Tigo naman, siya ang top notcher na nakakuha siya ng 23 na puntos. Sa kasalukuyan, ang total niya nga na puntos ay 41 big points. Napakalaki niyan mga ka-sports. Patunay lang yan na talagang hindi palaos ang Creamline at malakas pa ang mga players dito. Number 3, Phenom superstar Alyssa Valdez. Nang nakasalpukan nila ang Signal HD Spikers, nakakuha nga siya ng 11 points. At nang nakalaban nila ang Cherry Tigo, nakakuha naman siya ng 17 big points. Sa kasalukuyan ay meron nang 28 puntos ang ating superstar na si Alyssa Valdez. Malaki pa rin yan sapagkat nagkakaroon siya kada game ng double digits. So ibig sabihin talagang may ibubuga pa itong si Alyssa Valdez. At syempre, pasok pa rin siya bilang top scorer. Number 4, Pangs Panaga. Si Pangs Panaga naman ay meron total na 13 points. Kung saan ang nakalaban nila ang Signal, 8 points ang kanyang naipuntos. Nung sa Cherry Tigo ay nagkaroon lamang siya ng 5 puntos. Dito talaga off itong si Pangs Panaga at limited rin kasi ang mga set sa kanya ni Negrito, kung kaya sa 5 set na yan ay 5 puntos lang ang naipuntos ni Sheena Turing at ni Pangs Panaga. Same sila ng score na kung saan ay naka 5 puntos lang nang nakalaban nila ang Cherry Tigo sa loob ng 5th set. Ang total naman ni Sheena Turing ay 12 points. Kinakailangan talaga na mag-double digit rin ang mga middle blocker ng CCS kung gusto nilang manalo sa next game. At ang ating Kyle Negrito naman ay meron 8 puntos. Nang nakalaban nila or nakaharap ang Signal HD Spikers ay nakakuha siya ng 4 points. At ng Cherry Tigo naman, same rin, 4 points pa rin ang kanyang nakuha. Well, malaki na rin yan sapagkat setter naman itong si Kyle Negrito. Talagang itong si Kyle ay binabash ng ibang netizen, pero sa totoo lang magaling yung si Kyle. Medyo may araw lang na sumasablay pero magaling talaga siyang setter. Loreline Bernardo, bench warmer lang yan, pero tingnan mo naman, nakakuha siya ng 4 points ng kalaban nila ang Signal. At ng Cherry Tigo ay nagkaroon rin siya ng limited time sa loob ng court, nakakuha siya ng 2 points. Ang total niya ay 6 points. Okay na rin yan dahil
bench naman siya pero nagkaka-score pa rin siya pag pumapasok sa loob ng court. Michelle Gamit, nakakuha naman siya ng 2 puntos ng kalaban nila ang Cherry Tigo at ang Signal ay naka-1 puntos siya. Limited rin ang pasok nito dahil bench nga siya. Pero okay na yan dahil nakakatulong naman sila. Maging si Rhea Di Maculangan ay meron naman 2 points. Naka-score siya ng 1 puntos sa Signal at naka-score naman siya sa Cherry ng 1 puntos. Pero very limited rin ang kanyang pasok. Okay na rin yan, nakakatulong naman sila kahit bench nga ang mga nasabi natin mga player na ito. Kahit si Rosemary Vargas ay meron na nga rin siyang 1 puntos. Sayang itong si Rose Vargas, so hindi binababad. Magaling yan mga ka-sports. At eto pa nga ang nakakatawa, talagang nakakabilib rin si Kyle Atienza. Tuwang-tuwa nga siya nung nagkaroon siya ng score dahil nga sa kanyang drop ball. Happy rin tayo sa ipinapakita ni Kyla Atienza sa loob ng court dahil sobrang sipag niya rin maghabol ng bola, sinabayan pa ni Alyssa Valdez at ni Gemma Galanza. So far mga ka-sports natin dyan, yan nga ang Creamline top scorers natin. Yan ang kanilang naging performance sa kanilang 2 game na naging laban. Okay naman ang Creamline Cool Smashers, sa katunayan nasa number 1 overall itong si Michelle Gumabaw at Gemma Galanza ay nasa rank number 2. So ibig sabihin talagang malakas pa rin. Nasabi nating Creamline Cool Smashers, kinakailangan lang talagang limitahan nila ang kanilang error at kayang-kaya nilang manalo sa kanilang makakalaban, lalo't bukas ang kanilang makakalaban ay ang Kobe Shinhwa University. I hope na makalusot ang Creamline pero naniniwala ako na mananalo ang CCS. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless!